Hello everyone! Welcome back to my channel. Text Nation po. So, pasili po ko po sa inyo ang situation dito sa amin. Andito po kami ngayon sa May Bicol University. State University po itong BU. And nakikita nyo po, sobrang traffic. Parang Manila na din. So, naisipan kong i-video para makita ninyo ang situation dito na halos parehas na din dyan sa Manila na nagta-traffic na. As you can see, daming estudyante yung mga nagdadaan. Nag-aantay po yan ng mga sasakyan nila. Konti na lang naman ang mga nagbabiyahing mga jeep. Mas mahirap sumakay po pagka naulan. Mas marami sila dyan na nakatenga na nag-aantay ng sasakyan. So, as you can see, hindi siya nagmo-move. Konting-konti ang usad. Halos nagdidikitan po ang mga sasakyan. Ang daming motor. May mga private cars din. So, malapit na po ito dyan sa, sa may BRT, yung regional hospital dyan. Tapat lang po yan ng Bicol University. So, para sa kaalaman ng iba, ang BU po ay isa sa pinakamalaking university dito sa Legazpi City. Although, ang location niya is yung isang part niya, sakop ng Daraga. Pero, itong part niya ito is part of, of Legazpi, yung kalahati. Part of Legazpi po. So, we call this Bicol University. It's a state university here in Bicol. So, diretso po yan, papunta na po yan ng sentro ng Daraga. Pero kami po ay liliko kami banda dito sa pakanan para makaiwas ng traffic sa sentro. Kasi ang hina-hina na po talaga ng usad ng sasakyan dyan. Usually, yung mga noong panahon, kung nung wala pang mga traffic na ganyan, mabilis lang ang biyahe. Madali lang makarating sa 3rd District. Pauwi po kasi kami ng Kamalig ngayon. So, ito ang ruta namin araw-araw. Meron din isang route dun sa kabila. Mamaya, pakita ko rin sa inyo para idugtong ko dito sa video para makita niyo yung pagkakaiba. Ganun din, may traffic din. So, dito sa proper na kasi ito eh. Kumbaga, sentro siya eh. Kaya, ayan, halos nagta-traffic talaga pag mga ganitong oras na mga past 5 na po ito. Kasi labasan na sa opisina. Labas na din ang mga estudyante, although may mga night classes pa. Pero yun po talaga ang nangyayari ngayon. Sa sobrang traffic na rin dito sa Bicol, sa Legazpi specifically. Kung makikita ito ng mga kababayan natin na nasa malayong lugar, siguro nung mga nandito kayo nung mga panahon noon, hindi ganito pa ang situation dito. So, kumbaga, develop na rin kasi yung lugar eh. Sobrang develop na din siya. Kaya siguro, ang isang factor ng development talaga na naapektuhan ay ang transportation. Kaya ayan, sobra na siyang nagta-traffic. Kung tingnan nyo, hindi po yan gumagalaw, matagal na yan. Pinatay ko na rin yung video ng konti, ng saglit. Kasi nga, syempre nag-occupy siya ng humahaba na hindi naman gumagalaw. Pero talagang mabagal po. May bottleneck po dyan banda. Kasi yung mga jeep papuntang 3rd District, dadaan po dito sa may Banyag. Ayan, nalikuan na yan. Yung doon po sa kabila papuntang sentro, ito, dito to sa may Bagtang. Ang lusot po nito is Maruroy Daraga. Yung iba, pwede rin mo lumusot ng Tagas. Yan, tapos, nagka-traffic pa din, pero at least may movement. May movement po siya. Hindi lang nga siya gaanong kabilis. Pero nagmo-move yung mga sasakyan. Pagdating sa may bandang naman na may mga intersections, doon naman po siya nagkakaroon ng bottleneck. Ayan, dito naman ito sa kabilang part. Dito po ito sa may Washington Drive, Legazpi. So, same time. Dalawang hapon kasi ito na pinakita ko sa inyo. Yung kanina, yung the other day, tapos ito naman yun ngayon. So, ayan, nagta-traffic din po siya. Itong part na to, malapit na po tayo dito sa may University Hospital or Aquinas University Hospital. Or, ngayon po, ang tawag na sa kanya is University of Santo Tomas Hospital, UST Hospital. Yan na may H na po yan. Pinalitan na po yung pangalan niya. Pati yung school nila na Aquinas University dati,
Ang tawag na ngayon is University of Santo Tomas Legazpi. So yan po, nakikita nyo, nagda-traffic din kasi may bottleneck, may paliko na kalye kasi. Oh. So ito yung nasa right side po, yan yung hospital, UST Hospital. Tapos dito sa kabila may mga kainan dyan, may mga kainan. Nandyan yung Paris King, tapos meron pang ibang mga small na kainan. So pakita po natin sa inyo yung yung facade ng UST Hospital. Yan po siya. UST Legazpi Hospital. So dito yung pong street na yan papunta dyan. Papunta na po yan ng SM. Tapos Legazpi. Ito naman na street na ito. Papunta po siya ng Barriada. Itong street. Diyan din papunta ng campus namin sa Divine, sa North Campus. Dito rin po ang daan. Yan. So, sa nakikita nyo po, marami ng bagong structures. Kasi, syempre, dami na nagsulputan ng mga businesses. Compared nung nag-start pa lang ako mag-work, 1990s, marami pa pong bakante dyan. Ngayon, punong-puno na siya. Punong-puno na ng mga structures na bago. May mga gasolinahan na. Basta ang daming businesses. Yan, halos side by side, may mga business establishments na po siya. Oo. Ganun naka-develop yung lugar. Oo. So, malapit na tayo sa may paliko papunta ng Divine. Ito po, gasolinahan na to. Yan, paliko dyan, papunta po ng North Campus sa Divine. Bago rin yan, gasolinahan na yan. May 7-Eleven din dyan. Tapos, ito na, yan yung paliko papuntang Divine. Ito yung diretso na to, yung building sa other side. Sa AMEC po yan, parang training center ng AMEC. So, ginawa siya nung COVID time. Tapos na siya. Kaya lang, konti pa lang nagre-rent. Originally, sabi nila, ipaparent yan sa mga doctors from Manila na mag-clinic dyan. Pero, as of now, wala pa naman kami nakikitang mga nagre-rent or nag-office. So, ginagawa siyang parang training center ng AMEC. Para sa mga courses nila. Parang extension building nila yan. So, yun na diretso po yan. Papunta ng Barriada yan. Itong paliko na to natin is papunta tayo ng Airport Road and then Maruroy. Okay. So, dito sa papuntang Airport Road, all domestic airport natin, nilipat na ngayon sa Alubo. Naging Bicol International Airport na siya. So, yung place na nandyan pa rin, hindi pa rin siya ino-occupy ng iba o tina-transform. So, parang nakatenga lang siya. Pero, may mga gumagamit naman daw. So, itong dinadaanan natin na part yan, ng may ilaw, yan yung Pepperland Hotel. Yan, para mga functions, catering, etc. And then, dito sa kabila naman yung mga offices ng 2nd District na DPWH, yung Environmental Management Bureau, nandiyan din po siya. Tapos yan, paliko na tayo papunta ng airport, kaya nagkakaroon na po siya ng bottleneck. Usually, nagkaka-bottleneck dyan kasi lumiliit yung kalye, may paliit po ng kalye, tsaka may intersection siya. So, papapasok na tayo ng papuntang Maruroy. Opo. So, yan yung space na yan, nakikita nyo, yan, wakante na yan, yung may mga parang mga signages, mga tarps sa gilid. Yan yung dating airport. Yan yung dating domestic airport sa Legazpi. Na hindi na siya operational ngayon. Wala na, nilipat na. Pero yung space daw ginagamit para sa ROTC ng ibang schools. Ginawa din dyan din ginawa yung Beer Plaza last summer. Diyan po ginawa dito sa loob ng airport na yan kasi siguro may space siya. So, ito, papasok na tayo ng papuntang Maruroy. Kaya, yan. Tawag nito is, nagta-traffic na kasi nga, may mga paliko dyan, lumiliit yung sasakyan. Siyempre, dalawang two-way kasi. So, sa dami ng mga motor, nakikita nyo, daming motor na dumadaan. Yun ang pinaka-simple mode of transportation dito, yung motorsiklo. Dami talaga nagmumotor on a daily basis. Take note. Marami na rin ng private cars, kaya nga yung mga
mga ano yan, mga distributors, nandito na, may mga outlets na sila dito, yung Toyota, Suzuki, ano pa, o Geely, meron silang mga ano, malalaking business, ano yan, dito, stores, or shop, or showrooms, marami na sila, nandyan na, ang dami na nilang mga showroom na kung saan pwede, ano yan, pwedeng dumagdag yung mga sasakyan. So, ito sa right side part pa rin yan ng dating airport. So, ayan. Lusot na tayo dyan. Papunta na. Yung sa left side, may bottleneck na naman dyan. Papunta yan ng Maruroy, yung papunta dun sa kabila. And then, papuntang Bagtang, yung isa naman, papuntang BRT. Tapos, itong isa, papunta tayo ng Tagas. Yan, Tagas Daraga. So, nakikita niyo mabagal. Ang takbo yata namin is 5 lang or basta wala pang 10. Okay, so yan po. Tapos na yung video. Maraming salamat sa pag-watch. Please like and subscribe po. Thank you so much. God bless po. Bye-bye.